Hahambalusin ni Leo sa Balos ng Bayan. Meron pong ilang solusyon na inilatag si Senadora Grace Poe para mapagaan kahit papano ang kalbaryong dinaranas ng mga pasahero po ng Metro Rail Transit o MRT, at isa rito ay ang pagre-refund sa pamasahe ng mga mananakay sa tuwing magkakaroon po ng aberya ang mga tren o ang mismong sistema ng nasabing mass transportation. Isa umanong dapat gawin ng MRT ay maglaan ng shuttle buses para sa mga stranded commuters, magbigay ng refund o vouchers at maglagay ng tolda o masisilungan para po sa mga pumipilang mga pasahero. Tinanggap po naman ni DOTC Secretary Jun Abaya ang suwestyon ni Poe kung saan ipinarating din ng Senadora kay Abaya kung anong hirap ng dinaranas ng mga MRT commuters araw-araw, lalo na ho kapag rush hour, ano? Personal umanong naranasan ito ng Senadora nang minsang sumakay ito sa MRT noong nakaraang Biyernes po ng umaga. Sa pagdinig po noong isang araw ng Senate Committee on Public Services sa estado ng public transport at mass transport sa bansa, ay lumabas ang mga kapalpakan ng mga opisyal ng MRT at DOTC sa sunod-sunod na pagkasira po ng mga tren ng MRT at ang bulok ng serbisyo sa mga pasero ng mga tren pong ito. Pero gaya po ng dati, walang kabalak-balak si Bakin ng ating Pangulo, ang mga palpak ng opisyal ng MRT at DOTC. Wala pong duda na napakaganda ang suwestyon po ni Senadora Grace Poe. Sa halos araw-araw na pagtirik ng mga tren ng MRT at ang napakabulok na serbisyo ng mga tren na ito. Ang una po ay isauli ang pamasahe ng mga pasahero kapag tumirik ang mga tren. Maganda. Ang ikalawa po ay maglaan ng mga masasakyang bus para sa mga stranded na pasahero. At ang pantatlo ay ang paglalagay ng mga tulda na ito'y masisilungan nga naman para sa mga pumipilang mananakay. Iyan ho, napakaganda ho nitong kay Grace po na ito. Ang hirap na dinadanas lalo na kapag mainit at umuulan. Tama po ang Senadora po. Dahil, una po sa lahat, ang unang dapat isipin ng pamunuan ng MRT, DOTC, ay ang maganda at maayos na serbisyo para sa mga pasahero ng mga tren na ito. Pero, ano ang serbisyong nakita at naranasan ng mga commuters ng MRT? Super palpak na serbisyo dahil palpak at inutil ang mga opisyal ng DOTC at MRT. Ang pinakamatindi po sa lahat, nang dahil sa kainutilan at kapalpakan ng mga opisyal ng DOTC sa pamumuno ni Secretary Jonah Abaya, ay marami ho ang nasaktan at nasugatang pasahero dahil sa iba't ibang aksidente ng mga tren na ito. Kaya ang suwestyon ni Kalay Obligar ay napakasimple. Lahat ng mga ampaw at inutil na pinuno ng DOTC at MRT ay sibaking lahat sa pwesto sa lalong madaling panahon dahil sila ang maliwanag na ugat ng problema sa ating mass transport system. Ano po ang sabi ni Senador Chis Escudero? Dapat noon pa bumili ng mga karagdagang bagon para matugunan ang dumadaming bilang ng mga pasahero at mapalitan ang mga bulok na luma ng mga bago ng MRT. Pero ay hindi po ito ginawa ng mga inutil na mga pinuno ng MRT at DOTC sa pamumuno po ng isang paboritong ampaw na gabinete ng ating Pangulo na si Secretary Abaya. At nang minsang bumili sila ng mga bagon ng MRT sa isang Czech company, ay nagkaroon pa ho ng kikilan. Hindi ho kikil, iskuplina na ho ang gamit. Mga kaibigan, kinikikilan nila sa pangunguna ho umano ni dating MRT manager
El Bitanggal. Di kayo natanggal. Ayun. Bitangkol, sorry po. 30 milyong dolyar ang gustong madali at halos humigit na 1.2 billion pesos, mga kaibigan. Hindi po milyon-bilyon. At sa pangingikil na ito ay sabit di umano, disclaimer, ang ilang matataas na opisyal ng DOTC, mga bayaw at kapatid ng dating Pangulo, Noynoy Aquino, ng ating Pangulo ngayon. Ay, paano yung naiisip ko yung pagdating ng araw? Noynoy Aquino, totoo ba ito? Pero sa halip na ito'y paimbestigahan ng Malacanang, ay nilinis pa po ng ating Pangulo ang kanya mga kamag-anak at mga kakay sa DOTC, mga kaibigan, sa kikila na ito. At ang ginawa po nila ay sinibak lamang po ito si Bitanggal, Bitangkol. Anong klaseng tuwid na daan ito? Ang mga kawatang kalaban ay ikinukulong ninyo. Pero ang mga kakampi na mga kamag-anak na magnanakaw ay protektado ninyo ng administrasyong ay hindi po ito tuwid na daan, Mr. President. Kung hindi ito tuwad na daan, mga kaibigan, na ang hangganan po ay impyerno sa mga Pilipino. Period! At